else I love. And when you say it is done, it is done. Living in a brilliant skies, speaking to this heart of mine. All that I am without creation, hanging on every word that you spoke, yeah. It would not be shaken, clinging for love to all your promise, hanging on every word that you skies, speaking to this heart of mine. All that I am without creation, hanging on every word that you spoke, yeah. It will not be shaken, clinging for love to all your promise, hanging on every word that you say. It will ring, and my soul will hang on every word you say. 'Cause I know you're where I never ever been. And my soul will hang on every word you say. Know that Psalms 145, 1 to 3. I will exalt you, Lord, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Purihin po ang Panginoon. Let's start po ang ating service in a prayer po. Tayo po'y manalangin po. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang umagang binigay po sa amin, Panginoon. You are indeed the Lord of faithfulness, God. Salamat, Panginoon, sa gathering na ito, Panginoon, na bawat isa po sa amin ay nagkakasama-sama para purihin, para sambahin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, at ang dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang humawak po sa amin pong panambahan. And itong araw na ito, Panginoon, ma-offer po namin para sa inyo. Maluwalhati namin ang iyong pangalan, maitaas po namin ang iyong pangalan, wala na pong iba pa. Salamat, Panginoon, at pangunahan niyo po kami, kayo po ang manguna, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na naandito, Panginoon. Sa bawat tahanan, Panginoon, na nagpupuri at magpupuri, Panginoon, sa iyong pong pangalan ngayong pong umaga, Panginoon. Dinideclare po namin ang iyong presensya in every house, Panginoon, in every family, Panginoon, sa bawat puso ng mga kapatiran po namin na naandito kayo, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang kumilos, Panginoon, at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang kumilos in our midst, Panginoon. Purihin po kayo, sampahin po kayo, Panginoon. Binabalik po namin ng papuri ang pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin po. Okay. Ihanda po natin ang ating pong mga sarili as we lift our hands and glorify our God. my Jesus,
my Savior. No, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none Dear Lord, let the weak say of your hand. Forever my Jesus. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand.
Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. To God be all glory. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. The Bible says it is good to give thanks to the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
You're worthy of all our thanks. And your name be lifted high. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Lord. Ayan, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At it's Sunday once again, time for us to worship God together as a family. At ako po ay natutuwa, tayo po ay muling makita sa ating pong Zoom online worship na ito. Talagang hindi po kayang pilihan ng ang Pastor, nawala po yung sounds niyo, Pastor. Ayan, kumusta po? Okay na po ba? Narinig po ba ako? Rinig po, Pastor. Okay, Rinig po. yeah. Thank you. Yeah. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito for giving us another opportunity and another privilege to worship you in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po yung Diyos na tapat, Diyos na dakila, hindi po nagpabaya sa amin, lagi po kaming sinasamahan, lagi po kaming iniingatan. Salamat po, Lord, sa mga nag-uumapaw ng mga pagpapala na patuloy po pinagdaloy sa bawat pamilya. At ang dalangin po namin, Panginoon, ay mula po sa mga blessings na aming natatanggap sa iyo. Una po ay matuto po kami na lagi po magbalik ng pasasalamat sa iyo. At ikalawa naman po, Panginoon, na ito, patuloy niyo po kami tuturuan na ito po ay ma-share po namin sa aming pong mga kapwa. Lord, muli salamat po at samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng ipong salita ngayong umagang ito. Nawa po ay patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso't isipan sa anumang mga new learnings na kami pong matutunan mula po sa iyong mga salita. Lord, salamat po at aming po binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. So sa ating pong during the last part po ng 70s ay familiar po kayo. Naalala ko po yung isang napaulat na prediction sa magaganap na alignment ng mga planeta. Ito po ay nagdulot ng pangamba sa maraming tao. Siyempre kasama po kami doon sa mga nangamba na yon. Actually, during that time, meron po ako mga kababata na ang kanila pong naging pananaw, ang kanila pong naging kaisipan, sana wag na lang daw nilang abutin yung araw na yon. Na para bang sinasabi nilang nila na sana ay kuhanin na lang sila ng Panginoon sa pagdating ng araw na yan.
So takot na takot po ang mga tao during that time. Hindi pa ho ganun kaganda ang pagpapasa ng mga impormasyon, hindi pa ho ganoon na kalinaw sa mga tao. Kasi po ito ay nababasa lamang sa mga dyaryo at pasa-pasa lamang po sa mga salita o mga words ng ibang tao. So pag nakarating po sa ibang tao, talaga po nakakatakot ang nagiging dating. So lumipas po ang mga araw at dumating po yung sinasabing petsa kung kailan ito magaganap. Actually, nangyari naman po talaga na nag-align daw po yung mga planeta. Pero yung pong sinasabi po na ito po ay maghihigupan at magbubungguan ay hindi naman po nangyari. Later on ay sa amin pong naging pag-aaral sa science, nalaman ko na yung pong alignment of planets ay talaga naman palang nangyayari ng from time to time. Ito po ay isa pong phenomena na lagi pong nagaganap. Pero lamang po mga span of time. Ano po. At minsan naman po, noon pa rin pong dekada 70, ganun po kasi kabata ang inyong pastor, ano po. Nabalita din po yung pong magiging pagbagsak ng Skylab. Ito po yung kilala po natin ngayon ng mga satellite, ano po. Bagong-bago pa lang ho noong 70s, late 70s, ito pong ganito pong uri ng teknolohiya. At napabalita na babagsak nga po yung Skylab na inilaunch ng NASA o ng National Astronomical and ano nga ba yung NASA, ano po, sa US, ano po. Ito po ay napabalita na babagsak dito po sa may bandang area ng Pasipiko, ng Pasipiko, wherein ng ating pong bansa ay malapit po sa Pacific Ocean. Kaya ito na naman po, problema na naman po ang mga Pilipino. Takot na naman po sa pagbagsak po dito pong Skylab na ito. At bumagsak nga po yung Skylab. Pero ito po ay bumagsak doon po sa lugar po ng Indian Ocean, malapit po sa may boundary po o sa may border po ng Australia. At nung ito po ay bumagsak, hindi naman po pala ito babagsak ng isa pong malaking bahagi. Ito po ay mga tipak-tipak lamang po at ito po ay bumagsak sa karagatan. At ang nangyari lamang po rito, nagmulta lamang po ng $400 ang NASA doon po sa Australia dahil po sa kanila pong naging simple pong penalty para doon po sa kanilang naging littering o pagkakalat ng dumi doon po sa karagatan. At idagdag ko pa rin po yung pong balita na kumalat din po noon patungkol naman po sa magaganap na pagdidilim ng buong paligid na kung saan ay masasabayan daw po ito ng pag-ulan ng mga apoy mula sa kalangitan. So nakakatakot na naman po ito. Para na naman doomsday na naman po ang dating ng balita. At nangyari nga po, total solar eclipse sa ibang panig ng mundo, pero dito po sa atin sa Pilipinas ay partial solar eclipse lamang po ang nangyari. At yung pong pag-ulan ng apoy, meteor shower na nasabay po doon sa eclipse. Sinasabi naman pala ng mga scientists kung ano po ang mga yon, pero pagdating nga po sa mga bali-balita, iba na po ang nagiging dating dito po sa ating bansa during that time. At ihabol pa po natin yung pong pangamba ng maraming tao sa naging pagpapalit ng milenyo from year 1999 to year 2000. Kung ang naging takot ng iba ay patungkol po sa mga posibleng mangyayaring error sa mga computer system, ang iba naman po ay ikinawing pa rin ito sa doomsday o doon po sa pagkagunaw ng mundo. Ayon po sa Lucas, Kabanata 21, 25 hanggang 27, pero hindi po ito yung ating passage for today, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa lapaap at mayroong kapangyarihan at dakilang karangalan. With wrong on this passage, maraming tao po ang ikinakawing ang mga natural astronomical phenomena sa mga propesiyang nakasaad sa Biblia. Okay lang naman po sana yon, but what makes it unusual ay yung pong pagkatakot na ibinibigay po nito sa puso ng mga taong nakakarinig o nakakasaksi ng ganito pong mga pangyayari. In fact, even members of some religious groups are not exempted na makaranas po ng pangamba
sa mga nasabing bali-balita noon. Kami nga po ng mga Sunday schooler during that time, sabi ko nga po kanina, takot na takot po kami noon. At sabi nga po ng iba kong mga kababata, sana hindi na lang namin abutin yung mga panahon na yan. Ang problema nga lang po ay yung pong pagkatakot at pagkalito, yung pong nagiging kanilang response sa halip po na magkaroon po sila ng kagalakan sa kanilang puso. Kapag binasa po kasi ang talatang 28 ay ganito pong nakasaad. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, maggalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. At para po sa pagpapatuloy ng ating pong serye mula po sa Book of Acts, mayroon pong isang kahalintulad na kwento na ating pong tatalakayin o ating pong bibigyan ng pansin sa umagang ito. Basahin po natin ang sinasabi po dito po sa Acts chapter 11, verses 27 to 30. Sa Mabuting Balita version, ang sabi po dyan, ay ito ano po. Nang panahong iyon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus. Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na may darating na matinding taggutom sa buong mundo. Ito po yung propesiya na ibinigay po ni Agabus. At ang sabi po, naka-inclose parenthesis po dyan, nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. At verse 29, kaya't nagpa siya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kanilang makakaya. Ipinadala po nila ito sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo para naman ibigay sa mga namumuno ng iglesia doon sa Jerusalem. Again, mga kapatid, ano po, may mga pagkakataon na kapag ang mga tao po ay nakaririnig ng mga bagay ng patungkol sa mga propesiya, ang pagkatakot ay nagiging very imminent. Hindi po maiwasan ng mga tao na sila po ay matakot. Ang mga talatang ating pong tinutunghayan ay magdadala sa atin sa 2 salita na aking pong pinaghanguan ng pamagat ng ating mensahe sa araw na ito. Disturbed but determined. Sa Tagalog, nag-aalala, ngunit mayroong pagpupunyagi, mayroong determinasyon. Kagaya nga po ng ating naging paksa o topic last Sunday, ang pangitain po nila Cornelius at Pedro ay nagresulta sa pagkakakilala ni Cornelius at ng kanyang sambahayan sa Panginoong Jesus. Dahil po doon sa pangitain ay na-convert ang pamilya po ni Cornelius. At dahil po sa patuloy na pagdami ng mga believers doon sa Antioch, dumami din siyempre ang kailangang turuan at sanayin upang mapagtibay ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin ano po, kung maalala po natin, yung pong church doon sa Jerusalem, ito po yung mother church, at nung doon po sa Acts chapter 8 verse 1, nagsikalat po sila, nakarating po ang ibang mananampalataya doon sa Antioch, at nagkaroon po doon ng isa pong daughter church. Ano po makikita po natin dito po sa mga kaganapan na ito? Hindi lamang po ang mga unbelievers ang kailangan pong bigyan ng atensyon. Kailangan din po nilang tutukan yung po mga bagong mananampalataya doon po sa lugar ng Antioch. Nabalitaan ito ng church doon po sa Jerusalem, kaya ano po ang kanilang ginawa? Nagpadala po sila ng tulong. Sa verse 22 ay mababasa po natin ang ipinadala nila po sa Antioch ay ito pong si Barnabas. Nakilala nga po doon po sa kanyang moniker na Son of Encouragement. At alam naman po natin na ito pong si Barnabas ay naging encouragement para po sa maraming mananampalataya. Kasama na nga po si Saulo na bagong convert pa lamang din po sa kanya pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So masasabi po natin na siya po ay talagang credible para po doon sa misyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya po ang ipinadala ng Church of Jerusalem doon po sa Antioch upang palakasin ang pananampalataya ng mga tao doon. Ano po ang naging resulta sa naging pagtungo po ni Barnabas sa Antioch? Lalo pong dumami ang mga believers. At dahil nga po parami ng parami ang mga bagong Kristiyano, marami na rin po ang kailangang magtulong-tulong sa ministry. At dahil nga po hindi na po kaya nitong si Barnabas ang lumalaking gawain, nag-request po siya kay Pablo upang siya po ay tulungan. At ito naman po si Pablo o si Saulo ay hindi po nagdalawang isip na siya po ay tulungan doon po sa ministry. Ano po ang resulta? Sa verse 26 ay bababasa po natin na ang mga mananampalataya sa Antioch ay tinawag na po mga Kristiyano. Sa dami po nila, nung dumami na po ng dumami, hindi lamang po sa Jerusalem, kundi doon po sa Antioch, tinawag na po silang Christians. Doon po ngayon lumitaw
yung katawagang Kristiyano sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. It seems na ang katawagang Kristiyano hindi naman po galing mismo sa kanila. Alam naman po natin na ang tawagan po nila sa isa't isa ay brothers and sisters o kaya naman ay apostol. Ngunit makikita natin na malamang ang sinimulan pong ang pagkakatawag po sa kanila ay nangyari po o nanggaling po mula po doon sa mga hindi kasapi ng church. Nakita po kasi nila o nakita ng mga tao na yung movement na ito, yung mga samahan ng mga mananampalataya o tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang Jewish church o exclusive lamang para sa mga Hudyo, kundi ito ay isang universal church na kung saan ang Panginoong Jesucristo ang siyang pinakapuno. So kung ating pong susuriin ang transition po ng verse 26 patungo po dito sa verse 27 to 30 na ating pong tinutunghayan ngayon, it also seems na mayroong pong time gap sa dalawang ito. Mayroong pong pagitan, yung pong kapanahunan ng dalawang ito. Meaning ay hindi po oras lamang ang pagitan. Maybe days, maybe weeks, or even months. Ano po. At hindi lamang po si Barnabas at si Saulo ang nagtungo dito po sa Antioch. Makikita po natin ano po, dito po sa verse 27, ay meron ng pong mga propetang pumunta doon sa Antioch. At from this story, sa verse 27 to 30, there is a reality and a response that we can see and act on immediately. Pwede po natin kagad gawin ano po. Kaya nga po, pamagat nga po natin again ano po, disturb but determine. Dito po sa verses 27 to 28, makikita po natin yung pong isang realidad that we were always disturbed by untoward situation. Kung ating pong titignan ang pagkakasunod-sunod dito po sa mga talatang ito, una ay makikita po natin na there was a prophet who prophesied that a famine would come. Ayon po dito ay nagtungo nga po sa Antioch ito pong si Agabus na tumanggap ng mensahe mula sa Diyos at sinabi po sa church na magkakaroon ng isang matinding taggutom na talaga pong makakaapekto sa maraming bansa. Bagamat ito po ay future needs, hindi pa ho nangyayari, mangyayari pa lamang po, pero ipinabatid na po ito ng Diyos doon po sa mga mananampalataya, doon po sa Antioch, mga bagong mananampalataya. Ano po. At katulad po ng nabanggit ko rin po last Sunday, ang prophecy po ay tumutukoy sa mensahe na ipinapaabot ng Diyos sa tao sa pamamagitan po ng kanyang mga propeta. Ito ay mayroong dalawang kapanahunan. Foretelling, kapag ang nangyari po ay magaganap pa lamang, at foretelling kapag ito po ay nangyari na. At nais ko lamang pong iduktong na ang nilalaman po ng mga propesiya ay mayroon din pong dalawang karakteristik. Mayroon pong katangian. Ano po? Una, ay maaaring ito po ay mga words of edification, exhortation, and consolation. Ito po ay nagbibigay ng papuri sa Diyos at encouragement sa mga tao upang lalo po silang magtiwala sa ating pong Diyos. At pangalawa po, ito po ay maaaring matinding babala na ibinibigay po ng Diyos sa tao. Warning na ibinibigay po ng Diyos. But the main point about prophecy is that the Holy Spirit inspire what the prophet says. Ang nagbibigay po ng inspirasyon doon po sa mga propeta ay ang banal na espiritu at hindi po yung kanila po mga sariling kaisipan. And sad to say, ano po mga kapatid, ang propesiya po mula kay Agabus ay hindi po magandang balita. Sabi ko nga po, pwede po kasing good news or bad news ang prophecy. Ano po? It was actually bad news for them. Good news or bad news? Siyempre po, kung tayo po ang tatanungin, ang gusto po nating laging naririnig ay mga magagandang balita. Ayaw po natin nakaririnig ng mga hindi kagandahang balita. That is why, even po sa ating pakikipag-usap sa Diyos o pag-search po at pagpo-post sa social media ng mga salita ng Diyos, ay mas interesado po tayo doon po sa mga Bible verse na ang dating po ay puro nakaka-uplift ano po. Pero pagka mga warnings po,
ay medyo ayaw po natin. Hindi po tayo masyadong nagpo-post ng mga ganun, ano po. Sa totoo lang naman po, ang hirap naman po talagang magpahayag ng hindi magandang balita. Gayunpaman, katulad po ng ibang propeta sa Lumang Tipan, ito pong si Agabus ay hindi po pinanghinaan ng loob na sabihin po doon sa mga believers ang hindi kagandahang balita. As servants of the Lord, dapat din po tayong maging tapat sa pagpapahayag ng mga katotohanan na ipinapaunawa o na ipaunawa na sa atin ng Diyos, ano po. As we declare God's word to other people, i-share po natin both the good news and the bad news. Sabi nga po doon sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ano po, yung pong authority of the scripture na ibinigay sa atin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So pangalawa po na makikita po natin dito po sa verses 27 to 28, there was a clear confirmation of the prophecy. Maliwanag po na mayroon pong confirmation, ito po ay nangyari. Bagamat simple lamang po yung pagkakasabi po diyan po sa talata. Ang sinabi naman po diyan, this took place in the days of Claudius. Luke tells the story, makikita po natin dito na ito po si Emperor Claudius ay wala naman po tayo masyadong background sa kanya. Pero patungkol po sa Great Famine, kung tayo po ay magbabasa ng world history, makikita po natin na noong 41 to 54 AD, ito po yung maraming bahagi po ng Roman Empire ang nakaranas ng tagtuyot, bad harvest at seryosong kakapusan ng pagkain. At nangyari po ito, according po sa world history, sa panahon po ni Emperor Claudius. So, paano po natin maia-apply sa ating pong buhay yung pong mga sinasabi dito po sa mga talatang 27 hanggang 28? Ilang bagay lamang po ang nais kong bigyan ng pansin. Practical application. First, we must listen to God's voice at each time we go into His presence. Alam po ba ninyo na ito pong si Agabus na ginamit ng Diyos ay hindi naman po isang well-known personality. Hindi po siya katulad nila Barnabas. Hindi po siya katulad nila Saulo, nila Pedro, nila Pablo. Hindi po siya kilalang tao. Ngunit ginamit po siya ng Diyos. Hindi po siya katulad ng ibang karakter na kilala. Ngunit mababasa po natin na ito pong si Agabus ay 2 beses po na ginamit dito po sa Book of Acts. Isa po rito sa chapter 11 at isa po doon po sa chapter 21. Ang tanong po, bakit hindi si Barnabas at si Pedro o si Saulo ang ginamit ng Diyos upang magbigay ng mensahe patungkol sa parating na Great Famine? Mga kapatid, tandaan po natin na it does not matter. Hindi po mahalaga sa Diyos kung sino po ang gusto po niyang gamitin. Even ordinary people, ordinary person, pwede niya pong gamitin upang magpahayag ng mensahe mula po sa kanya. So, kung ano man po ang sitwasyon na ipinararanas po sa atin ng Diyos, ang gusto lamang po ni Lord sa paggamit niya rin po ng mga tao, nais niya lamang po i-point out ang kanya pong mensahe. Ang mahalaga po, pinakikinggan po natin siya sa lahat ng pagkakataon na siya po ay nangungusap sa atin. Regardless of people or situation God is using. But siyempre, we need to exercise the habit of counter-checking the message we heard. Hindi naman po tayo basta makikinig lamang at ito po ay atin na pong lulunukin at atin na pong paniniwalaan agad. Kaya nga po meron po tayong Biblia, nasa atin po ang written words of God, which is the Bible. So as we make the counter-checking, let us also be reminded na gagawin po natin ito not to make a judgment call doon po sa taong nagbabalita po sa atin o nagpapahayag po ng mensahe sa atin ng Diyos. Kundi gagawin po natin ito because it is a submissive call to the will of God na tayo po ay nagsasubmit doon po sa kalooban ng Diyos at sinusuri po natin ang sinasabi po ng mensahero ng Diyos sa mga mensaheng kanyang sinasabi, sinusuri po natin ito gamit ang salita ng Diyos. Gamit po ang written words of God. So again, we must listen to God's voice each time we go into His presence
then we need to exercise the habit of counter-checking the message we heard. At yung pong pangatlo, do not be scared to any circumstances that may occur, especially if it is foretold. Sinabi na po on the word of God. And foretold, muli pong binabalikan na sinasabi po by God's anointed people of our generation. So ito po, makikita po natin na yung pong propesya, foretold, nandun na po sa Bible, foretelling naman po, if foretold naman po sa atin ng mga taong anointed people sa ating pong generation ngayon, pero gayon pa man, atin po itong susuriin gamit po ang salita ng ating Panginoon. So wag po tayong matakot mga kapatid. Ayon po sa Lucas 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagputom at mga salot sa iba't ibang dako, may lilitaw ng mga kakila-kilabot na mga bagay at mga kamanghamangang kababalaghan buhat sa langit. Kaya nga po ang sabi po ni Pablo sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. That is why, kung bakit mayroon po tayong inner peace na humaharap po sa pandemyang meron po tayo ngayon. Payapa, ngunit may kasamang pag-iingat at pagtitiwala na ang Diyos po ang magtatawid sa atin tungo po sa magandang kinabukasan. So pangalawa po, na atin pong makikita, ano nga ba ang naging response ng mga mananampalataya doon po sa Antioch matapos silang marinig ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan nito pong si Anabus? The response, having a determined heart. Have a determined heart to respond. Even our local church is also in need. Sa halip po na matakot at panghinaan ng loob, ang naging tugon po ng church doon sa Antioch ay ang magpadala po ng tulong sa mga kapatid po nilang nasa Jerusalem. At hindi lamang po sa mga nandun po sa Jerusalem, actually ayon po sa mga pag-aaral, maging doon po sa mga churches, sa mga kapatiran, mga house churches na nasa paligid po doon ng Jerusalem. Batid naman po nila na sila po mismo ay mayroon din pong pangangailangan. Maaaring datan din po sila ng matinding taggutom. Ngunit hindi po iyon ang una po nilang inisip. Mas inisip po nila yung pong kanilang mga kapatid sa Panginoon. Hindi po sila nagpakita ng pagiging makasarili. Ang selfishness po ay yung pong sabihin nilang, tayo nga, ang dami na nating pangangailangan dito sa church natin tutulong pa ba tayo sa iba? O kaya ay, tayo nga ang daughter church, dapat tayo ang tulungan nila. Again, ang tawag sa ganoong kaisipan ay pagiging makasarili. And one of the best ways to break selfishness in our hearts is by giving, sa pamamagitan po ng pagbibigay. Paano nga po ba tayo magbibigay? Kung ating pong titignan po dito sa talata, hindi po takot ang naging tugon ng mga mananampalataya sa Antioch. Ano po ang kanilang naging tugon? Nagkaroon po sila ng determinadong puso na tumulong, magbigay. Hindi po sila nabagabag ng mga bali-balitang ng propesiya na ibinigay po sa kanila ni Agabus. Mga kapatid, marami pong pangangailangan sa ministry. At alam naman po natin yon. Pero alam po rin ba ninyo na hindi po tayo mauubusan ng opportunity na tayo po ay magbigay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi marami po sa atin yung po nag-response sa ating pong panawagan para po makatulong sa ating po mga outreach program, maging po sa panawagan natin para po makatulong doon po sa pag-abot po natin sa ilang pong mga communities sa ating pong paligid. Mayroon pa rin po mga nag-respond patungkol po sa pagbibigay para po sa cross-cultural mission. Aside from giving our tithes and offering, Pero as your pastor po, I want to remind you na dapat po ang prioridad pa rin po natin ay yung pong pagbibigay po para po sa ating church needs, sa pangangailangan mismo ng ating pong church. Yun naman po kasing ating fund ay para din po sa mission ng church. Kaya huwag po nating kaliligtaang na kapalit po ng pagsuporta sa ibang gawain ay pababayaan naman po natin yung pong
pangangailangan pang-financial ng ating po mismong kongregasyon. So, bagamat tayo po ay nangangailangan, ang punto ko po rito, lagi pa rin po tayo may oportunidad na tayo po ay makatulong para po sa pangangailangan ng iba. So, hindi lamang po yan, they have a determined heart to respond in proportion to resources. Sa kanila pong ginawang mga pagbibigay, ang ginawa po nila ito po ay may proportion po ito sa kung ano yung mga bagay na meron po sila. Agad po silang gumawa ng aksyon. Ang sabi po sa verse ay everyone according to his ability. Verse 29 po yan, magandang pansinin po yung salitang everyone. Meaning, lahat po ay nag-participate. Lahat po ay nakibahagi. Mas malaki po ang nagagawa ng church kung ang lahat po ay sama-samang nakikibahagi. Ano po ba ang ibinahagi ng bawat isa? Proporsyon ng kung ano po ang meron sila. Hindi po sila nagbibigay ng mga bagay na wala sila. Kaya po yung pangako, minsan napapako kasi pinapangako po yung mga bagay na wala. Pero sila po, ang ginagawa po nila, kung ano yung mga bagay na meron po sila, yung pong proportion mula po ron, yung po yung binibigay nila. Ginawa po nila kung ano ang nakasaad doon po sa Deuteronomy chapter 16 verse 17. Ang sabi po roon, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Ngayon ang tanong, how to determine how much to give? Actually, kung ating pong titignan, dito po sa New Testament, wala naman pong strict guidelines kung paano po tayo magbibigay. When Jesus Christ fulfilled the law, kasama na po sa freedom na meron po tayo, ay yung pong kalayaan natin sa pagbibigay. Ngunit upang magkaroon po tayo ng maayos na sistema sa church, upang matuto po tayong maging lifestyle, yung pong pagbibigay, ang pinakamaganda pa rin pong gamitin, halimbawa, ay yung ginawang pag-iikapu sa Old Testament. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong spiritual discipline, ang ginagawa po nating pagbibigay, o kasama po sa ating spiritual discipline, yung pong ginagawa po nating pagbibigay ng at least 10% sa church ng ating pong mga kinikita. Again, meron po tayong freedom, pero maganda pa rin pong gamitin halimbawa, yung pong example na ipinakita doon po sa Old Testament. Ang sabi ng iba, Pastor, hindi naman pag-iikapu yung ginawa ng church dito sa Book of Acts. Oo. What they did is more than tithes. Ibinenta nga nila yung kanilang mga properties at yun ang ginamit sa naging needs ng lahat. Ang hirap namang gawin yon. Parang imposibleng gawin. Ganito po yan mga kapatid. Again, there is no command in the Bible for us to do that. Yung pong pagbebenta ng mga ari-arian, wala pong ganong command sa atin na gawin po natin iyan. Pero, wala rin naman pong command na wag po natin itong gawin. Kaya nga po, meron po tayong kalayaan na gawin po natin ang masayang o bukas sa puso at masayang pagbibigay sa ating pong Panginoon. Both out of their love to God and love to their neighbor, ay may mga kasapi doon po sa unang church. Ang talaga naman po nagkaroon ng matinding passion sa pagbibigay na dumating pa nga sa punto na ibinebenta po nila ang kanila po mga ari-arian para po sa pangangailangan ng lahat. Kaya nga po, ilalapat po natin sa ngayon ang prinsipyong nakapaloob sa cheerful and proportionate giving ay ganito po ang advice ko sa lahat mula po sa salita ng Panginoon. Start giving with our tithes. Kung di pa ho natin nasusubukan, why not start it today? Start giving with our tithes. At habang lumalaki ang blessings na tinatanggap natin sa Diyos, pwede po nating dagdagan ang ating ibinibigay para sa Kanya. And to stretch our faith, mas stretch pa ho natin yung pong ating faith, give beyond tithing. Magbigay para po sa isinusulong na church project. Magbigay para sa one caring and sharing community. Magbigay para sa mission, either church planting or cross-cultural. But again, ngunit dapat, hindi natin ito kukunin doon po sa tithes. Dahil tiyak po na masasakripisyo po yung mga bagay
na dati po nating nilalagyan na ng budget na gawain sa loob po ng church. Kung bago po yung gawain at hinihi po kayo ng Panginoon na doon ay magbigay, stretch po natin ang ating faith. Magbigay po tayo in proportion doon sa resources na meron tayo. At patuloy nating aside from tithing, ay magbigay pa tayo kung saan tayo hinihi po ng Panginoon na magbigay. Alam ko naman po na marami po ang senior sa ating church. Alam ko din po na ang ilan po sa atin ay wala naman talagang trabaho at walang maibibigay na pananalapi. Maybe ay ganito po ang nasa isip ninyo. Ang hirap, ang laki ng kailangan. Mukhang wala naman akong masyadong maitutulong. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang po human resources o financial resources ang pinag-uusapan po dito. Sa maraming bagay, pwede po tayong makatulong sa pangangailangan ng church according to the proportion ng anumang mga resources na meron po tayo. Tandaan po natin, we can send all the help we can give because God sends all the help we need. The task is great. Napakalaki pa ho ng gawain. But we have financial resources and we have human resources. Yan po yung blessing ng Lord sa JWSBC family. Mayroon ng financial resources, mayroon pang human resources. At kung pakiramdam mo ay hindi sapat ang mga naibibigay natin, tandaan lang natin that we have all the resources in heaven. Kung pakiramdam po natin kapos po yung ating pong mga bagay na pwede po natin itulong para po sa iba, tandaan po natin, ang Diyos po, marami po doon sa langit. At handa po siyang ibigay ito sa atin for our disposal to finish the mission. Kung ganito po ang ating faith, o ganito po ang faith ng bawat isa sa atin, in terms of giving, definitely, no one can stop us from doing the mission of God na iniligay niya po sa atin. And as we end our message for today, nais ko lang pumuling pasalamatan ng church. Bagamat binanggit ko na po kanina, pero nais ko pa rin pong pasalamatan ng church sa inyo pong ginagawang pagbibigay para po sa gawain ng Diyos. Thank you that even in this time of pandemic, ay patuloy pa rin po kayo nagbibigay ng inyo pong mga ikapu para po sa ating Diyos. Ano po? Nagbibigay para po sa ating mga relief operation at iba pa po mga special projects. Tulad din po nung nabanggit ko po kanina, may nagpadaan po sa akin na nagbigay po para po sa cross-cultural mission na diretso na po nating ibinigay sa mission agency kung saan po ito intended na ipabigayan na po. And as I heard, yung po mga kababaihan natin ay nanganganap din ng maitutulong para po sa SIBA Project Pag-asa. Bagamat ang church po ay nakapagpadala na po ng ating pong tulong, pero narinig ko nga po na ang mga kababaihan ay mayroon pa rin pong mga effort na ginagawa para po makapag-generate pa rin ng fund para po doon. God bless your heart mga kapatid. And just po magpala sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, sa mga lahat ng inyong mga initiative na inyong ginagawa para makatugon sa pangangailangan hindi lamang ng ating church, kundi maging ng gawain ng Diyos sa labas ng ating iglesia. So nais ko lang din pong i-share na muli na rin po nating na-activate yung pong ating pagbibigay ng CMF para po sa SIBAP at para po sa kaunawaan ng lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng CMF? Ang CMF po ay, okay, pangatlo po pala, balikan ko lang po ito, to respond with trust and accountability, ano po. Makikita po natin doon sa verse 30, and they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Makikita po natin dito na nung una po, doon sa mga unang bahagi po ng Book of Acts, yung pong giving, yung pong mga napokolekta, mga abuloy na ibinibigay po, ay doon po sa mga apostol ibinibigay. Pero dito po ay makikita po natin sa verses 29 to 30 na ito po ay hina-hand over na kay Barnabas at kay Saul. Hindi po sila mga apostol, hindi po sila considered as apostol.
sila po ay mga elders doon po sa church doon sa Antioch. Pero makikita po natin na andun po yung pagtitiwala ng church sa mga pananalapi, binibigay po nila kay Barnabas at kay Saul. At kung dalawa namang ito, ang nagpapaabot ito doon sa church sa Jerusalem. So same thing na nangyayari po sa panahon po natin ngayon sa ating church, na tayo po ay lubos na nagtitiwala po sa mga desisyon ng ating po mga leaders sa anumang mga pananalapi na ating pong nalilikom, ay sila na po ang pag ito po ay pinagtiwala po natin sa kanila, sila na po ang binibigyan din po natin ng tarasa na po para magpasya kung paano po gagastusin o saan gagamitin yung mga pananalaping iyon. So, katulad po ng aking pong binanggit po kanina, ano po ba yung CMF? Ano po? Ang CMF o yung pong CBAP Ministry Fund ay ito po ang nakasaad mula po sa ating CBAP Ministry Handbook. In order to serve the needs of local churches through national programs. Ano po ba yung mga national programs? Administration, global missions, church development, training, and community transformation ministries, including regional and provincial programs, all regions. CBAP shall institute a system of funding source from the member churches hereby called CBAP Ministry Fund. Ito po ay pinagtibay sa isa pong Vinyal Conference na kung saan ay dinaluhan po ng mga pastors at leaders ng iba't iba po natin mga churches all over the Philippines, at nagpasya po na ito po ay i-adapt, sama-sama pong i-adapt ng mga simbahan na nakapalo po sa ating umbrella organization. At ang sabi pa rin doon po sa CBAP Ministry Handbook, each church will give a portion, again ano po, proportion din po ito, from 3% up to 10% of their general fund to CBAP Ministry Fund or CMF. And CBAP National Office will receive them through the area and regional offices. General funds of churches are monies collected through the tithes and offerings of members that are without particular designation. Pinagkakatiwala na rin po kasi natin sa kanila. Pag binigay po doon, bahala na po sila kung paano po nila ito, yung word po natin sa Tagalog ay ataduhin para po yung lahat po ng ministry ay mabigyan po, makinabang mula po sa mga collections na nanggagaling po sa mga local churches. And the regional offices in turn shall remit 60% of the total collected, while 40% of the total CMF giving shall remain in the regional office. And half of the fund left at the regional office shall be applied to support the region's mission, church planting, church development, training, and community transformation efforts. And the other half will support the provincial ministries that touches the grassroots of our ministries. So yun po, para po sa kaalaman ng lahat, ang church po ay regular po na nagbibigay ng 1,000 pesos a month para po rito sa CMF. Sa gayon pong kapamaraanan, tayo rin po ay nakakatulong, nagiging kaagapay ng iba pong mga churches sa pag-abot po sa mga lugar na mas nangangailangan po ng tulong. Katulad nga po, balikan po natin yung pong ating pong context ng ating pong mga talata. Yung pong Church of Antioch is the daughter church. Sila po ay tinulungan ng una ng mother church para po sila ay mapalakas, ma-edify as a new believers. Pero nung nakita po ng church doon po sa Antioch ang pangangailangan ng mother church, hindi po sila nag-atubili na magbigay po ng tulong. So bilang conclusion po, nagkamali po yata ako ng sorry po, mali po yung aking PowerPoint. Conclusion po, as true followers of Christ, it is a reality that we were always disturbed by untoward situations that we encounter, as we are foretold in the Word of God. But again, instead of having a fearful heart, sa halip na magkaroon po tayo ng takot sa anumang mga sitwasyon na ating pong nararanasan o ating pong naririnig, na alam naman po natin na bahagi ng mga magiging kaganapan sa pagdating po ng end times, let us be determined in responding towards the need of the local church and the universal church at all times. Hindi po ito nangangahulugan na pera-pera lamang po ang pinag-uusapan dito po sa ating pong mga talatang ito. Marami po tayong mga resources. Marami po tayong kapamaraanan para po tayo maging katuwang ng local church, which is the JWSBC.
the CBAP, which is our umbrella organization, and the bigger body of Christ na pwede po tayong makatulong pa rin po. Tayo po isang daling manalangin. Father God, muli salamat po sa iyo pong mensahe sa amin sa araw na ito. Inspiring Lord na makita na yung pong mga kapatiran doon po sa Antioch noong pong panahon ng Bagong Tipan, na sa kabila po ng kanila pong mahigpit na pangangailangan, na sila po mismo sa local church mayroon pong pangangailangan. Noong pong makarinig po sila ng propesiya na mayroon pong hindi kagandahang mangyayari, hindi po sila nagsara ng kanila pong mga puso. Hindi po sila naging mga selfish, kundi sila rin po, Panginoon, na nag-open ng kanilang puso upang makatulong para po sa pangangailangan ng church doon po sa Jerusalem. So ang aming pong dalangin, Lord, nawa po ay bigyan niyo rin po kami ng ganito pong puso. Puso na hindi po natatakot sa anumang mga naririnig po namin mga bali-balita sa paligid, kundi puso na determinado na lagi pong harapin ang sitwasyon at magbigay rin po ng tulong para po sa pangangailangan ng iba. Muli Lord, salamat po sa iyong salita. Ikaw po patuloy na magpatubo nito, magpalago nito sa aming po mga puso. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Yeah. Magandang tanghali na po ba? Purihin po ang Panginoon sa ating mensahe po ngayon. Napakagandang isipin, especially itong lesson dito sa mga taga-Antioch. Share nila yung mga bagay na meron sila para sa ibang mga churches din. And madalas pag napag-uusapan mo sa simbahan yung pag-share ng mga bagay na meron tayo, nagiging question po yan especially yung pagdating sa tithing, yung pagbibigay ng ikapo natin. Although medyo malawak na usapan yung tithing o pagbibigay ng ikapo, pero generally bawat isa po sa atin ay inihipo ng Panginoon sa pagbibigay. Depende kung paano yung pagtawag ng Panginoon sa iyo sa pagbibigay as you grow in Christ, sa paglago mo sa Panginoon. Kasi ako personally, nung nag-start ako sa church, yung tithing na yan, parang hindi ko naman ganong pinapansin. Parang nahihirapan din ako personally sa 10% na yan. Pero somehow, habang lumalago ako sa Panginoon, intindihan ko kung bakit yung mga bagay na yan ipinagagawa ng Panginoon. More so, yung pagbibigay natin sa Panginoon. Siguro sa time na to, magkaroon po tayo ng konting kwentuhan lang po or baka makapag-share po tayo about sa lesson po natin ngayong pong umaga po. So dito po may mga question po tayo na pwede pong ipato po sa inyo. Unang question po, sa pagkakaunawa po natin, ito yung unang question. How can we reconcile the tithing in the Old Testament and the proportionate giving as administrated by the church in Antioch? So kumbaga, paano daw natin mapagtatagpo yung pagbibigay through tithing sa Old Testament versus dito sa lesson natin, kasi dito sinabi dito na nagbigay yung mga taga-Antioch base dun sa meron sila, ayon dun sa meron sila, cheerfully nag-give sila. Yun yung pinarating ng mga taga-Antioch. So, meron po ba tayong gustong i-share tungkol dito about tithing and about giving po? Pwede ko pong marinig yung isa or dalawa po to share about this po, yung paraan ng pagbibigay po natin sa Panginoon. Pwede rin po based dun sa experience po natin, paano po ba natin para reconcile. Si Ate Prissy, may gusto Ate Prissy po. Okay. Ito ay patungkol sa giving. Usually, kasi nang pumapasok pa ako, I usually go home in the evening, gabi na. Kasi ako nagsasara ng school namin. Okay, anyway, there was one time na maaga pa, siguro mga alas 4:30, dumating na ako dito, sakay ko sa Silangan. Yung jeep na Silangan. Diba? So bumaba ako, so doon pa lang sa may madre, sinabi ko na para diyan sa pangalawang kanto. Yun lang, malakas ang takbo ng jeep. So kahit na mga sumasakay doon, sabi, para na. Anyway, the long and short of it is doon ako sa gitna ng tulay na ibaba. Okay?
So I was of course angry. But anyway, sabi ko, teka, titingnan natin. Siguro I have to enjoy the scenario ng Monterey. So habang lumalakad ako, may nakita ako na bubong. Malaki. Sabi ko, may pagawaan? Ano yung pagawaan na yan? Sabi ko, I should know kasi 1980 pa ako dito eh. Eh nangyari, hindi naman ang bahay namin nandoon eh. Kinalinsan doon. Bakit dito banda? Ano kaya yun? Wala namang naririnig na tao na mga gumagawa o maingay. And so, teka, anyway, malalaman ko yan. So habang lumalakad ako, paakyat na ako sa ano, tingin ako sa kabila para enjoy ako. Ito, kinaakya rin sa kabila. Tapos sabi, ay dito na. Sana yung sabi ko, ang pagawaan na yan. Sinilip ko pa. Siguro lugi ang may-ari niyan. Kasi, ang yero ay matagal na. So, ibig sabihin, yung pagawaan na yan, malaking building na yan, buong. Tapos sabi ko, wala pang alulod. Ano ba yan? Lugi siguro ang ano. But I should know. Walang tao naman dyan na gumagawa. Then pag dyan ako sa, ay naku Diyos, Lord, Jesus the Wonderful Savior Baptist Church. Ano ba yun? Kaya naman. That was during time of Pastor Rolly Camua. So that was already mga 2005. We were able to build the church in 1995. 1995 na tayo nag-start. Sabi ko, Lord, nakakahiya kung mga 2 years lang siguro. Parang forgivable na hindi pa natin naayos. Ano? Walang alulod. Walang kisame. Walang ang tawag niya, walang kalitada. Diyos ko, hindi pala pagawaan. Jesus the Wonderful Savior Baptist Church pala. And then naisip, Diyos Lord, kakahiya talaga, kaya sa iyo. At saka hindi maganda patutuloy, kasi katagal na, di ba? And then, pagdating na sa may kanto, habang umakyat ako, isip-isip, pagdating ko din sa kanto sa may Meralco na papunta na sa Ridge Lane, ay alam ko na Lord, alam ko na. I am going to give kasi ang sweldo namin sa school, sa national kasi, ano yan, check na. Ay ngayon, pindot na lang. Tapos, ang Quezon City government, dahil empleyado ako ng Quezon City, may allowance kami at the end of the month. Ay, ganito na ang gagawin ko. Ang sweldo ko na sa cheque yan, mula sa national government, yun ang gagastusin ko. Tapos, itipirin ko talaga. At ang ano ko na lang, ang allowance ko sa Quezon City, yun ang iano ko dyan. Mapalitadahan lang naman. Ang hindi magandang patutuyin. Pero mo 1995, 2005, baka sobra pa nga 2005 kasi naalala ko lang, ang pastor noon ay si Pastor Rolly Camua. So, he started 2005 to 2010. Tapos, tamang-tama pag akyat ko sa bahay, andyan si Elmer yung marunong maggumawa. Maliit pa yan, barkada dito ng mga boys. Kasi kausap yan si Jude sa terasa. Mer, marunong ka ba magpalitado? Pumunta na kami doon. Sige, samahan mo. So, tinignan namin, ay, kalaki naman pala ng bintana, 3 bintana. Kunti lang palang ating palitadahan dyan. Unahin mo dito sa may CR kasi mas maano. Oo, kasi pero Elmer, sabi ko, wala akong pera ha. Ang pera ko lang, aalawan ko sa monthly allowance sa Quezon City. Yun lang. Ibigay ko, magkano yung isang araw mo, sir? 200. Okay. Ibigay ito lahat ng allowance ko. Bahala ka na, bahala ka nung magkano ibigay ko sa iyo. Bumili ka ng materyales at ang sweldo mo. Hindi ko na alam yan, basta bahala ka, basta mapalitadahan yan. Tapos pag maubos na, sa sunod naman na buwan. Okay, so, in short, we did that. Tamang-tama si Lord talaga, andyan agad si Elmer. So, naisang katuparan siya, hanggang sa sabi ko, Elmer, Mer, bakit hanggang dyan lang? Eh, kailangan mataas eh. Kailangan sabi niya may kasama siya. At may kahoy siya, may kahoy doon sa inyo, pwede natin pero kailangan makasama ako. At huwag na muna, hanggang dyan na lang. Wala akong dagdag na pera bigay sa iyo, no? Yun lang. Tapos nung later on, towards doon na siya sa may stage na natin, di ba, sa stage, nuna niya, nakita ako may kasama siya, no? Paano ka? Yun palang tatay niya, galing sa Saudi, at hinahanap ang anak niya. Ito pala siya, naawa naman ako sa kanya, mag-isa lang niya. Winiwino niya ba yung yung buhangin, tapos siya mag-isa. And then, alam mo later on, nandito na sa likod ng stage, papalitadahan, sabi ko, Mer, ang palitadahan mo lang hanggang sa taas ng kuwan kasi sa taas ng sahig ng stage kasi pinapasok ng tubig. So pag mag-church tayo, baha diyan sa stage. Eh sabi ko hanggang diyan lang, lagyan mo ng Sahara para hindi pumasok ang tubig. Alam mo ba? Bago maisakatuparan sa likod ng stage natin, sa eskwelahan,
dumating ang matagal na inaantay na parang kumbaga paycheck ng back pay. Natanggap ko. It was, wala sa isip ko yun eh. But then, ang tagal na inaantay ko na parang back pay na it took may mga 100 plus thousand. Kasi na-promote, di ba? So may mga standardization yun na alin sunod doon ay may ano ka, may dagdag na promotion, na dagdag na pay. God saw to it na naibigay sa akin. Biro mo yan. So hindi mo basta matawaran si Lord eh. Kaya sabi ko kay Elmer, kumuha ka ng kasama mo. Pwede na natin yan. And so ang kumuha siya ng last time pagpunta ko sa ba't 3? Ikaw taga Elmer ha? 3 pag kinuha. Anyway, sabi ko, it's alright kasi kung 3 man, ay mas mabilis, mas madaling araw matapos nyo. Sabi niya kasi itong kapatid ko, ang asawa niya, manganganak, ay walang trabaho. Kasi okay lang. So, in short, gusto ko na ipakita sa inyo na if you give to the Lord without thinking of anything in return, the Lord from out of nowhere, it's beyond your comprehension, will just give you. Diba? Biro mo yung tagal na inaantay niya, parang wala na nga siguro yun sa isip ko. And then the Lord has blessed, natanggap ko yun without any, I just gave it kasi without any thought of anything in return. The Lord knows how to. Yan sinasabi ko, ang pala mo ganito, ang pala ng Diyos ay mas malaki. So that is what is beautiful in giving. You give not because you expect something in return. You give because it is out of your love sa gawain ng Panginoon. And the Lord knows how to recompense you for everything. The Lord is great. Glory to His Lord. Glory to God. Glory to our God. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ang ganda ng testimony ni Ate Prissy regarding sa pagbibigay. So, purihin natin ang Panginoon. And well, isa sa mga example yan na sa atin as a church bilang bahagi, kasapi ng simbahan, ay tumutulong talaga tayo more than itong church natin kung napapansin nyo as the years goes, talagang marami at malaki ang improvements. Naalala ko pa dati, talagang yung kisame natin may parang may dust. Wood pa yun eh. May mga alikabok na naglalaglag, ibig sabihin talagang pabagsak na yung ating Coco lumber kasi yun. Coco lumber. Para magkasya ang 70,000 na nalikom natin to start a church. Tama. Tapos eventually nakita natin yung improvement ng church. Ngayon pinapatuloy na natin sa likod. Kung makikita nyo with the members that we have, and sa totoo lang, talagang malaki yung nagastos natin in terms ng monetary. More than million yung ginastos natin. Nagpapakita lang po na yung pagbibigay po natin sa Panginoon ay hindi po matatawaran. And more than dun sa tithing po natin, katulad ng binabanggit dito, for over the years, yung pagbibigay natin ng tithing ay patuloy sa Panginoon. Pero kaya rin naitayo yung church bilang example natin. Dahil more than the tithing, yung mga member ho ng church ay nagbibigay pa other than the tithing. And that is an offering and giving para sa Panginoon. Katulad ng ginawa po ng mga taga-Antioch para dito sa mga Judea. Yung meron, yung mga bagay na meron sila ay ipinahagi nila para sa mga kapatiran. So purihin natin ang Panginoon. Ito yung sinasabi po natin that more than dun sa regular na tithing po natin, we continuously give sa Panginoon sa pangailangan po ng gawain ng church. Pero hindi, katulad ng sinabi ni Pastor Arnel, hindi lang finances ang pinag-uusapan natin. Maraming mga kalalakihan po ay nagbigay ng kanilang labor para tulong-tulong na maisagawa ang mga gawain sa pag-construct ng church. At the same time, marami ding mga prayer activity and prayer time. Yung mga member mismo ay nananalangin para sa pagbibuild ng ating physical ng church. So ito yung sinasabi ni Pastor, hindi lang kung ano yung resource na binigay sa iyo ng Panginoon, be it finances, be it spiritual on prayer, or yung kalakasan mo, labor mo, lahat yan ay tulong-tulong sa pagbibigay para sa Panginoon.
Panginoon. So purihin natin ang Panginoon. Siguro yung second question ho natin, ano? Kaya Kuya Ong, Ah, sandali lang. yes po. Kuya Ong, may gusto lang ako ipaliwanag. Kasi nung ako yung teenager pa, sabi ang tithe kasi, that's the Lord's, di ba? So nagbigay na akong tithe eh. Hindi ka pa nakabigay ng tithe. Anong hindi ako nakabigay? Binigay ko na nga eh. Ito pala siya. When you give your tithe, you have not yet given to the Lord. Kasi ang tithe na yan, 10% na yan, that's the Lord's. And over and above your tithe, yun pa lang ang gift mo sa Panginoon. So it took me quite a hard time to understand na yan pala, nagbigay na ang tithe ko eh. Kay Lord. Pero yung tithe na yan, Lord yan, it is His. It is not yours. So over and above your tithe, kung ano ang binigay mo, yun pa lang ang love gift mo kay Lord. I would like to emphasize that. Kasi nang teenager pa ako, yung mga sayang people namin ng mga meeting, I always argued. Sabi ko, nagbigay na nga ako ng tithe eh. Hindi yan sa iyo, kay Lord yan, He deserves that. It is His, it is not yours. So then I was clarified that when you give over and above your tithe, that's your giving to the Lord. Amen. That's the time only that you have given to the Lord. Amen. Sige po. So, purihin Kasi po baka ang may mga young Panginoon. people pa na hindi nakaintindi ba? Nagbigay na nga ako eh. Apo. Amen. Sige po, magandang clarification po yan, no? So, purihin ng Panginoon yung pagbibigay ng tithe po natin, and beyond yung tithing po natin, yung offering or giving natin sa Panginoon, ang sinasabi po ni Ate PC. And siguro po, na-emphasize ni Pastor Arnel kanina, no, bahagi ng binibigay natin from the church papunta sa ibang mga churches, yung CMF na funding, ano, isa sa mga nakakatulong din. Since tayo ay bahagi ng isang malaking grupo, tayo ay tumutulong din para sa ibang mga churches. So ang question dito sa pangalawa, what other things can still be done to promote common interests in other churches gearing toward God's kingdom agenda? So sa tingin po ba natin, ano yung mga pwede nating maibahagi na para sa expansion ng mga gawain ng Panginoon? Well, of course, katulad ng CMF. Ano? So tayo po ba, may mga gusto tayong i-share tungkol dito po? Kuya Fab, meron kang gusto sabihin pa? Akala ko nagtataas si Kuya Fab. Hindi, kuya, ang sa akin na lang, Sige. yung na-experience ko lang about doon sa giving Apo. para din doon sa iba na hindi natin masabi kung hindi pa nila ibibigay yung para sa Panginoon na 10%. Yung na-experience ko lang, dati kuya, bago ako pumunta dyan sa JW, doon lang ako sa offering. Kahit sinasabi yung noon sa church na dati namin na ibigay yung 10%, ganyan, hindi ganun kalinaw. Pero dito, kuya, doon ko talaga, kasi nung ibibigay sa akin tong partner ko, di ba, nag-preside, di ba, lagi about sa offering, di ba, kuya? Nung siya na nung ibibigay sa akin, sabi ko, siguro kailangan ko rin matutunan yung about sa pagbibigay ng ikapo para sa Panginoon. Di ba sabi nga yung 10%, hindi pa tayo bibigay, nagbabalik pa lang tayo sa Panginoon. Mula nang kuya, sabi ko, kung siya yung mapapangasawa ko, tumatayo sa harap, binibigay niya yung ikapo niya, bakit hindi ko i-try? So kuya, nangusap sa akin doon yung Malakay 3:10, na sabi dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo yung masaganang pagkakaan. So, sobrang nakakatuwa, kuya, na talagang nung ginawa ko yun, talagang grabe yung blessings ng Lord, di ba? Na yung sweldo mo, yung sweldo niya, kung aanoy mo sa everyday na pangangailangan, doon sa mga bayarin, talagang masasabi mong sapat eh. Pero sobrang doon sa pangako ng Lord na ibubuhos na yung masagawa ng pagpapala na parang sabi mo parang sapat na doon sa pangangailangan mo eh. Parang bakit kahit konti may na-save ka, sobrang yung nakakatuwa na parang hindi mo ma-explain yung ginagawa ng Lord. Kaya sobrang natutuwa na ako doon sa
sa ginawa ng Lord doon sa pagbalik doon sa hinihingi niya, doon sa 10%. Kaya sobra kuya, nung tumatagal, ilang taon, sabi ko, parang sobrang binibless tayo ng Lord. Sabi ko, bakit hindi tayo umangat ng konti doon sa ika-10? Yun. Sobrang nakakatuwa kuya, pag nag-uusap kami sa ganong part, doon talaga kami nagkakasundo na Purihin about ang sa Panginoon. giving. Sabi ko, natutuwa ako doon sa biyaya ng Lord sa atin na talaga naman, hindi naman natin masasabi na, yun nga sabi ng Lord, di ba, magagamit yan sa pangangailangan ng church o kung saan pa, di ba po, dadalo yung biyaya. Hindi mo na aanuhin kung saan yan gagamitin. Sobrang doon lang kuya na nakaka-bless yung ginawa ng Lord about dyan sa giving na yan. Doon sa pagbibigay sa amin na talaga masasabi ko na ang biyaya ng Lord ay higit pa, sapat na at higit pa. So, yun nga kuya, humigit kami doon sa hinihingi ng Lord. Kahit konti, umangat. O baka sa mga susunod, kung talagang sosobra pa yung pag-umapo na Lord, baka. Pero sobrang thankful lang po doon sa part na yun. And kuya, doon din sa mga na ni Pastor kanina na hindi lang naman din kami doon, kundi doon sa pag alam mo yung talagang kailangan ng tao, meron pang kailangan doon sa iba pang gawain para sa Panginoon. Sobrang doon lang kami doon sa part na mag-uusap, magbigay kaya tayo sa ganon. Sobrang nakakatuwa, andun kagad yung pagtugon, andun kagad kami doon sa, tasang-ayon kagad kami about doon sa giving na pangangailangan ng bawat isa. And doon sa sinabi ni Pastor na sa gawa, sa nangyari din sa mga, yan nga, yung mga pandemic, tagutom, kuya, di ba? Nung last year, umpisa ng pandemic, siyempre, parang sa kanila nawalan din ng work, nawalan din ng pasok. Pero yung pasasalamat sa Lord kuya na kahit wala silang pasok, tuloy yung sahod. Then nag-usap na naman kami kasi kami sumasahod, siya lang pala. Siya sumasahod. Tapos yung, alam mo yung kapitbahay na parang nawalan talaga ng pangangailangan nawalan ng trabaho. Nag-usap kami na, bakit hindi tayo magbigay kahit ba ng itlog, bigas, doon sa mga paligid namin dito sa mga kapitbahay or sa iba pang kamag-anakan. Sobrang thankful lang. Alam mo yung pandemic na baka ano na mangyari, maubusan kayo. Ang sarap lang doon sa part na sige, kahit sige ilan niya, bigyan natin. Sobrang sarap lang doon sa ginagawa ng Lord na doon sa heart namin na kahit siguro konti, na ibabahagi yung biyaya niya sa amin na hindi na po sa amin, kundi doon sa talagang nangangailangan, doon sa, alam mo din naman, kamag-anak ka na nangangailangan. Sobrang thankful lang doon sa ginagawa ng Lord. Kaya lang, doon sa mga hindi pa naibibigay o susubukan, yung ibigay para sa ating Panginoon, yung 10% na yan, sabi ng Lord, subukan niyo ako kung hindi ko buksan yung dorongawan at ibuhusan niya yung masaganang pagpapala. Sobrang ang sarap po sa pakiramdam na andun din, binibless ka ng Lord and ma-share mo rin yung blessings mo doon sa iba. And yun nga din, kuya, doon sa part na yun na tinuruan ako ng Panginoon na ibigay para sa Kanya. And sinare ko rin naman kay Mase, ayan, naibibigay din naman ni Mase. Sobrang thankful sa Lord na pati si Mase ngayon, naibibigay din yung para sa ating Panginoon. And nakakatuwa din, kapag meron din ganyan sa gawain, kailangan natin magbigay sa ganito. Nakakatuwa, andun din yung pag-response niya para sa ating Panginoon na makapagbigay din doon sa nangangailangan. And yun din, kuya, na meron pang mga iba na nagsasabi na kapos daw, kinakapos, parang sabi lang ng Lord, subukin natin. Bakit hindi natin subukin? So yun yung nakakatuwa na yung wisdom na ibinigay sa akin ng Panginoon. And yun din yung sinishare ko sa iba na about doon sa giving, sobrang thankful lang doon sa Panginoon na nagagamit po kami kahit sa maliliit na paraan, kahit sa bagay o nakakapagbahagi kahit bang konti yan. Sobrang thankful lang po doon sa ginawa ng Panginoon na talagang subukin natin ng Panginoon. Ibigay yung para sa Kanya, kundi ibubuhos niya masaganang pagpapala. Hindi lang po yan sa biyaya ng pera, kuya, di ba? Kundi sa lahat ng bagay, sa sakit, sa kalakasan man, ano man yung pangangailangan natin, sobrang doon mo makikita talaga na ibubuhos ng Lord yung masaganang pagpapala niya. Amen. Salamat.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Medyo extended na tayo pero sayang yung sharing ng mga kapatiran natin. Minsan lang tayo magkita tuwing linggo eh. Actually, ito yung value kaya in-open natin yung mga camera natin kasi once a week. Hindi pala tayo physically pero at least nagkakakita tayo ngayon. Diba? Masaya at masarap Okay. makita yung mga kapatiran po natin through video every Sunday. Sige po, baka may gusto pang since pagbibigay at testimony na rin ng pagbibigay para ma-encourage po yung bawat isa sa atin. Baka may gusto pang mag-share. Si Brother Opo, John Kuya. yata may gustong i-share, John. Sige po, after ni Kuya John. Diyan pa si John. Sige, Ate Rochelle, wala pa yata. Di Ate ko Rochelle, naalala, Kuya, naalala ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Siyempre po lumaki ako sa pamilya ng mga Katoliko. Hindi ko po naiintindihan. Sa Catholic kasi parang more on offering sila eh. Pero pagdating ko dito sa bahay, nagtataka ako, laging nire-remind ni Granny si Jude, "Oh Jude, are you giving your tithes?" Di iniisip ko, ano ba yung tithes na yun? Ang konti-konti na nga ng sweldo ni Jude, magbabawas pa ako. Tapos, nag-start na po akong mag-church. Start ako mag-church. Tapos, nakita ko yung anak ko, naiinitan si Joaquin kasi dun, di ba, natatandaan mo yung children's room natin, yung dating boardroom, yung kalahati ng boardroom, yun yung children's room. Walang electric fan, so naiinitan yung anak ko. Di sabi kong ganun, bibili ako ng electric fan para to me, yung intention ko, I will give and donate, parang pledge an electric fan because my motive is hindi mainitan si Joaquin. So una po, bumili kami ng electric fan para sa children's room. But the intention was not because we would like to give back, but because ayokong mainitin si Joaquin. That was the start. That was the breakthrough. Parang yun yung breaking, yun yung point na I started to feel na I felt good. Even if the intention was because ayoko mainitan yung anak ko. I felt good that I gave something to the church. Sunod na, parang kulang na sa electric fan. Yun yung kami nila Kuya Fabi, yung parang bigay ng electric fan kasi nga sira na yung mga electric fan. So, the point na dumating na ako dun sa point na ibang tao na yung iniisip ko. Kasi nag-donate na ako ng electric fan not because for my own, yung sa akin. Dahil the first time that I gave kasi naiinitan yung anak ko eh. Ayokong mainitan yung anak ko dun sa children's room. So we pledged an electric fan sa children's room. Pero when we started giving na for the benefit of the whole of other people, doon na po nag-start na nabibuild na yung understanding ko sa giving and yung understanding ko sa tithing. And I am excited pag kunwari meron kaming napipledge sa church, nakikita namin na you don't expect, but the Lord gives. Parang ganun po. You don't expect anything, basta you just would like to return something to the Lord, parang giving back to the Lord. But He gives you ng doble. So parang katulad lang po yun ng merong nagtanong sa akin, bakit ginagamit mo yung sasakyan mo sa paghahatid? Bakit ginagamit mo yung sasakyan mo sa paghahatid? But to my understanding, it's the Lord who blessed. So, kung yun yung kakayahan mo to give back to the Lord, why not? Kaya looking back, natatawa ako dun sa sarili ko on how
the Lord has opened my understanding to the idea of giving back to the Lord. Kasi ang una lang niyang ipinakita sa akin is, naiinitan yung anak ko, bili ako electric fan kasi yung anak ko naiinitan. Hanggang sa sumunod na, bigay kasi you give because you are grateful and thankful to the Lord dun sa mga biyaya at mga blessings niya na binibigay niya. So katulad lang po nitong pandemic, everybody's parang complaining that I don't have job, I don't have work, wala ganito. But I never felt that. Wala pong ganon kasi I never lost my job. And yung biyaya ng Lord ay hindi po nagkukulang. Kaya po talagang thankful po ako sa Lord. Pagdating sa, yung understanding ko ngayon na you need there's aside from yung sinabi ni Granny kanina, it was also a vivid message to me was the message of Pastor Lem dun sa church. Yun po talaga yung very hindi ko makakalimutan. Na katulad ng sinabi ni Granny, when you give, hindi pa yun yung bigay mo. When you give your tithe, hindi pa yun yung binibigay mo. But if you give the 15th, the 20th % of what you get, that's the only time that you start giving to the Lord. So, purihin po ang Lord sa mga biyaya at kaloob niya. And natutuwa naman ako na balikan yung mga times na naalala ko din kasi ang cute ni Joaquin noon. Kaya naalala ko ngayon, it's nice to look back. Salamat po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nakikita natin share ni Ate Rochelle, ano? When you give something sa Panginoon, tapos nagre-level up yung pagbibigay mo, tapos patuloy ka rin binibless ng Lord. Diba ganun? Pag yung Lord, inutusan tayong magbigay, ang katotohanan po, bibigay din ng resources ang Panginoon para isakatuparan yung pinag-uutos niya po sa atin. Actually, galing din sa Panginoon. Diba? So, tinuturuan niya tayong mag-entrust. Purihin natin Panginoon. Sila Mags yata, may gusto pang i-share, Mags. Last na po siguro yan. Baka, Mags, may gusto tayong i-share ba? Wala kang sound si Mags. Si Mama daw. Ay, si Mama, okay. Kinarot ako ni Mama. Mahihayin dyan, ikaw na lang. Ikaw na lang, Sabi Mags. niya sa amin daw, sabi niya kasi, magsalita kayo para wala kayo natutunan. Hindi, tatawa lang kami kasi dito, sabi namin kanina, JB dyan, mag-ano na kayo, testimony daw kayo about sa tithings. So dito po sa amin, ang masishare namin, ako talaga personally pagdating sa tithings, yan si Kuya lagi nagre-remind sa akin ng ng tithes. Sabi niya, sasabay ko na yung tithes mo. Lalo na rito yung mga nanay na madaming anak, binabudget yung bills, maraming binabayaran. Talagang isa po ako sa nakaka-experience doon. Pero iba po talaga pag nagbibigay ka at saka hindi ka nagbibigay. Mararamdaman po yan sa buhay natin. Isa po yan sa talagang patotoo ng Panginoon sa akin. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, try it and put me to the test. Sabi ko nga, Lord, lagi kitang nilalagay sa lagi ako nagtatry. Pero talagang pagdating sa tithing talaga, honestly po talaga, lalo na nung nakaraang pandemic, on and off talaga yung on and off yung giving ko. Dahil parang iniisip ko na bibigay ko na siya, pero sometimes, iipunin ko siya muna eh. Yun ang sabi nga ni Kuya sa akin, wag mong iipunin ng tithes. Kasi magagalaw mo yan. Minsan may senaryo pa ako na, Lord, iramin ko muna to 500 na. Nahiya talaga ako sa Lord. Pero honestly po, gano'n nangyari sa akin last year. Pero etong taon, pinakita sa akin ng Panginoon na try me and put me to test. Talagang kahit wala. Sabi ko, magsisiro tong ATM ko pero ibibigay ko yung tithes ko sa Panginoon. Natawa nga po ako nung last na ayuda eh. Kasi may maliit o malaki ako nakukuha. Talagang tinatanggal ko yun. Sabi ko, hindi naman sa akin actually yung ayuda. Pero sabi ko, Lord, may nakuha akong pera pero ibibigay ko yung part mo. So nagbigay ako, sabi ko gano'n, wala naman sa mind ko na kasi gusto ko lang magbigay sa Panginoon. Tapos another 2 weeks, may 2 ayudang dumating sa akin. Sabi ko, hiyang-hiya ako sa iyo, Lord. Parang yung binigay ko,
para yung binigay ko na small amount, nag-triple or anything na ano. Pero talagang totoo yan, sabi rin ni Bergie, ni Rochelle, lahat po na nag-testimony, talagang ang buti ng Panginoon. Tulad kami, ako isa lang nagtatrabaho sa amin, ako talagang delivery dito, delivery doon, yung provision ng Panginoon sa amin, talagang hindi po nawawala. May mga bayarin pa rin po ako, inaamin ko po yan, marami pa rin akong bills, pero inuunti-unti ko yan, nababayaran po namin. Wala po akong trabaho talagang ang pinaka ano ko lang, income lang namin, yung sa asawa ko at yung sa akin personally. Pero nandoon yung provision ng Panginoon sa amin, binibigay niya araw-araw. Talagang totoo po yun, pagka ibinigay mo yung parte ng Panginoon, hindi po talaga tayo mawawalan. Experience ko na po yan talaga. Talagang sabi ko, Lord, eto na naman ako, eto na naman. Test na naman ang ginagawa ko sa sarili ko. Pero nakita ko po yung pinagkaiba ng hindi ka nag-iika po sa nag-iika po. Talagang iba po yung buhay natin. Yun po, maraming salamat. And sa Balogal din po, dito po sa amin, talagang makikita mo rin, hindi lang overflowing yung binibigay ng Panginoon sa pamilya ko. Kumbaga parang nakikita nyo rin po na nag-e-extend sa mga families po natin. Ganun po kabuti ang Panginoon sa 10% lang na hinihingi niya. Parang iyon na yung ano natin gate natin sa lahat ng protection na ibibigay ng Panginoon sa atin, yung 10% na yun. Yun po, salamat. Amen. Sige po, salamat sa Panginoon. Actually, yung tithing bahagi talaga yan ng ating pag-worship sa Panginoon din. And dito sa pinag-uusapan actually natin, yung mensahe ni Pastor is more than the tithing. Diba? Makikita natin dito, nag-extend pa yung mga taga-Antioch na ibigay yung pangailangan ng ibang church. Diba? So, ini-encourage tayo ng Panginoon to extend yung pagbibigay natin more than dun sa tithing. Which is ako, siguro magandang example ng church po natin, yung pangailangan ng, naalala niyo yung Pag-asa project, na-challenge po ang church na maging bahagi ng pagtulong dito sa gawain na ganito na outside the church, katulad ng ginawa ng mga taga-Antioch ng mga taga-Antioch sa Judea. Nagbigay sila ayon dun sa kakayahan nilang magbigay para sa kanila. Okay? So, yun din, more than dun sa internal na tithing na binibigay po natin, and it's good, ini-encourage tayo ng Panginoon na magbigay din, mag-extend sa mga nangangailangan. Especially ngayong pandemic, mga personal tayong binibigay, in-extend yung pangailangan po ng ibang mga churches, and that's good. Okay? So, ini-encourage tayo ng Panginoon for that po. So, sige po, purihin ng Panginoon. Alam ko Share marami ko lang, kuya, yung Yes po. ang nakakamiss, ang namimiss ko sa panahon ngayon is yung chismosang kapitbahay kami ni Tita Tess. Kasi alam namin pagka merong na-promote, may bonus. Dahil kapag nakikita namin yung pagbabago nung giving Pero meron natatandaan ko, hindi pa kayo mag-asawa ni Beshi, niloloko ko siya. So, Beshi, na-promote ka. Sabi niya, paano mo nalaman, Beshi? Tumaas yung type mo Sabi niya, oo, Beshi, na-promote ako. So, nakakatuwa lang po, and yun yung nakakamiss na ngayon. Kasi, nakikita mo at nabibless ka din dahil doon sa nakikita mong generosity ng kapatiran pagdating po sa Lord. Yun lang po na share. Amen. So, alam pala ni Ate Rosel kung sino yung mga yearly nag-i-increase ng salary siguro. Confidential yan, data privacy yan, Ate Rosel, Sige. Opo, pero ano yun, Kuya Ong, tawag doon, it's parang it's just an inspiration then to me and to Tita Tess on how we see the blessings of the Lord para sa mga kapatiran po. So, Amen. pagka tawag doon, pero syempre ngayon different na kasi diretso na sa BPI. So, Amen. So, purihin po Panginoon, and alam ko hopefully na-encourage yung bawat isa po sa atin sa mga senior natin. Next Sunday, marami pa siguro tayong pag-uusapan po. And siguro before as we end itong ating mga sharing time, Pastor Arnel, for our closing po. Pastor Arnel. Ayan, salamat mga kapatid sa mga
very inspiring na mga patotoo at mga kumbaga yung mga kwento kasi patotoo talagang nangyari, naranasan eh. So our message for today is just parang reminder lang talaga ng mga ginagawa na ng mga kapatiran, and to also to make an inspiration din naman para sa iba rin natin mga kapatiran, lalo na sa mga kabataan natin na ngayon pa lamang na-expose kasi kumikita na rin at matuto rin sila na magbigay para sa Panginoon. At yun, talagang nakakatuwa. At sabi nga ay lagi tayong mayroong oportunidad na magbigay, makatulong para din sa pangangailangan ng iba at para magbigay ng para sa ating Panginoon. Sige, tayo po yung manalangin. Father God, muli salamat po sa iyo pong pagkilos sa aming pong kalagitnaan sa araw na ito. Salamat Lord sa pagkatalam po namin na yung pong mga lesson, yung pong mga insights na nakapaloob dito po sa talatang aming pinag-usapan, pinag-aralan, ay hindi po nakatali o nakakahon sa isang prinsipyo lamang. Napakarami pa pong mga prinsipyo kayo pinakikita, Panginoon, gamit po yung talatang ito at ikawin po i-connect sa mga iba pong mga talata sa Biblia. Lord, salamat sapagkat meron nga po kami Diyos na napaka-great, napakadakila, yung aming mga pangangailangan. Ikaw po yung nagbibigay ng mga blessings sa lahat. Kaya Lord, ang aking pong dalangin, patuloy niyo po sa mga ng bawat isa, sa isa pong panibagong linggo ng aming pong mga buhay. Samahan niyo po kami sa aming pong mga place of work. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kakayahan, ang aming pong mga uri ng mga trabaho, mga hanap buhay. Nasa gayon po, Panginoon, mula rito, ay patuloy po namin maranasan yung po nag-uumapaw na blessing mula po sa iyo. At Lord, muli, pinagkakatiwala ko rin po sa iyo ang bawat kahilingan ng bawat isa na naririto ngayon at maging mga kapatiran po namin na hindi po namin kasama sa Zoom gathering na ito. Nawa po, Panginoon, ay abutin niyo po sila ng iyong pong pagpapala. Kung mayroon po may karamdaman, pagalingin niyo po, Panginoon. Kung mayroon po mga pangailangan pang material, ikaw po, Lord, ang mag-provide para po sa kanila. Kung yung iba naman po, Panginoon, ay mayroon po mga pinoproblema o mga iniisip na mga bagay, ang aking pundalangin, Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos at ipakita, Panginoon, ng mga solusyon na nagbumula po sa iyo. Lord, at patuloy rin po namin pinagkakatiwala ang church na bagamat nag-iba na nga po yung pong guidelines ng IATF, pero dalangin pa rin po namin, Panginoon, at ikaw po patuloy na magbibigay po sa amin ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, sa mga hakbang na pwede pa po namin gawin sa mga susunod po ng mga linggo. At sa ngayon po, Panginoon, patuloy po pagpalain dito pong ganitong klase ng platform na meron po kami ngayon. Nawa po ay patuloy po na i-encourage ang bawat isa na mag-join sa mga susunod po ng mga pagkakataon para po sa amin sama-samang pagsamba sa iyo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan, may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Gandang araw po sa inyo. Gandang araw po. Sige po, para po sa ating mga announcement po, flash po natin yung may mga birthdays po and yung mga event po natin ito mga susunod na week. Test mic. Ayan na, picture nga. Papa. Announcement muna, Marga, announcement muna tayo. Announcement muna, nagmamadali ka, Marce. Sige po, para sa mga announcement po. And after announcement po, closing song po tayo before we have our picture. Yan, so ito yung mga birthday po. Yan. Happy birthday! Standing on this mountaintop, looking just how far we've come, knowing that for every step you were with us, kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory is your power in us. Scars and struggles are the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say,
sige po. So bago tayo mag-picture taking po, tayo po'y awitin po natin itong closing song po natin. Let's declare God's goodness and God's faithfulness sa ating pong gawain po ngayon. Let's have our closing song po. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things said unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, and use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. So sige po, yung hinihintay na nating kodakan. Oh, picture na. Dito na kayo, guys. Picture po tayo. Oh, dito lapit. Yan. Yan, dami ka. Okay, ready na tayo?
Okay. 1. Wala yung iba ba? Hindi magbubukas po. Wala. Po. Yan. Okay. 1, 2, 3. Yun. Isa pa po. Wait lang po. Okay, one more. 1, 2, 3. Yun. Amen. Kakaloka po. yung uso mo, Erin. Amen. Ayun Happy po, Sunday! Panginoon. Happy Sunday po! Tanghali po. Yun o, Sunday, everyone. Gandang tanghali po sa lahat. mga takot sa camera. Happy Sunday po. Nandito po kami ngayon. Happy lunch. Happy lunch Happy po. lunch. Baka naman, Yan, pwedeng ulam, meron ulam. dyan. Bye po, Renny and Puboy. Sino Yung overflowing lunch dyan, ha? Yung ulam mo ngayon, ginataang ano,